Sa kalaliman ng Luotean lihim na lupain, may isang higanting puno na napapaligiran ng banal na enerhiya. Ito ang Great Luo Immortal Tree. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa isang bolang apoy na naglalabas ng naglalagablab na liwanag. Sa loob ng apoy, aninag ang hugis ng isang nilalang. May bumulong, ang Great Luo Immortal Fruit sa wakas ay namunga na. Isang grupo na may iba't ibang kakaibang anyo ang nakaupo sa paligid ng nagniningning na bola. May bumuntong hininga, ngunit binuksan din nito ang Great Luo lihim na lupain na nagpapahintulot sa mga tagalabas na pumasok sa ating teritoryo. Sumagot ang nasa tapat, kailangan nating lutasin ito. Ang pinuno ng lahi ng bato, pinakamataas na antas ng pagsasanib, na humigpit ang pagkuyom ng kamao, ay nagsabi, sa tingin ko, ang paghahati ng Great Luo Immortal Fruit ang pinakaapurahan ngayon. Ang pinuno ng lahi ng halimaw, pinakamataas na antas ng pagsasanib, itinuro ang nagniningning na bola at sumang-ayon, hanggat mapapakinabangan natin ng lubos ang Immortal Fruit, makakamit natin ang Great Luo Immortal Body. Pagkatapos, kapag nakaharap natin ang mga mananakop, dudurugin natin sila na parang mga langgam. Ang babaeng puno ng balahibo, ang pinuno ng lahi ng pakpak, pinakamataas na antas ng pagsasanib, ay nag-alalang nagsabi, ngunit sa kasalukuyan, ang Great Luo Immortal Fruit ay inangkin na nitong puting dagang ito, si Tutu. Hindi pa natin alam kung paano magsisimula. Ang pinuno ng lahi ng kaliskis, pinakamataas na antas ng pagsasanib, isang lalaking may balat na asul at puno ng kaliskis, ay napuyom ang kamao sa galit. Sino ba kasi ang may sabi na biglang nahinog ang prutas? Kahit tayo ay hindi nakakilos agad. Ang pinuno ng lahi ng sungay, pinakamataas na antas ng pagsasanib, na may dalawang sungay na ubod ng laki, ay bumuntong hininga, wala na tayong magagawa. Nakain na niya ang Immortal Fruit. Ang Great Luo Immortal Tree ay tinanggap na siya. Sa panahong ito, hindi tayo pwedeng umatake, kung hindi, atakehin tayo pabalik ng Immortal Tree. Ang pinuno ng lahi ng kahoy, pinakamataas na antas ng pagsasanib, ay maaari lamang magmungkahi ng pinakamainam na solusyon, mukhang ang tanging paraan ay hintayin siyang matunaw ang Immortal Fruit. Pagkatapos, maaari natin siyang hulihin, gamitin ang lihim na pamamaraan para siya i-refine, at paghasyan at kainin. Iyon ay magiging patas at makatwiran. Ang pinuno ng lahi ng halimaw ay naggalit ang mga ngipin at umungol, yeke. Ako, ang matandang ito, ay nanunumpa na pagbabayarin ko ng mahal itong puting dagang magnanakaw, si Tutu, dahil sa kanyang kasakiman. Nang makitang unti-unting humihina ang apoy at lumitaw ang imahe ng daga sa loob, ang lahat ay nasabik at nagsigawan, ang liwanag ay humihina na. Malapit nang matapos matunaw ng hayop na ito ang bunga. Ang mga paa sa harap, na dating nakalagay sa dibdib, ay dahan-dahang iniunat. Ang daga, si Tutu, ay nag-inat ng may kasiyahan, umiti ng halos pumikit ang mga mata, haha, si Tutu ay nakatulog ng mahimbing. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang hindi mabilang na mga matang nakatitig sa kanya, na naging dahilan upang siya ay manginig sa takot. Hey hello, mga boss, hinahanap niyo po ba si Tutu? May kailangan po ba kayo? Umurong si Tutu, pinagtuturo ang kanyang mga hintuturo, at nahihiyang nagsabi, kung wala po kayong sasabihin. Mauuna na po si Tutu, ha? Isang iglap lang ay nawala na siya. Ang pinuno ng lahi ng halimaw ay nagulat, ang mabahong dagang ito. Bakit napakabilis? Ang bisa ng Great Luo Immortal Fruit na ito ay tunay ngang hindi pangkaraniwan. Ang pinuno ng lahi ng kahoy ay iniunat ang kanyang dalawang mahahabang braso at humabol, sumisigaw ng malakas, tama na ang sigaw. Habulin natin siya. Ang kanyang kamay ay unti-unting papalapit kay Tutu. Mayabang siyang nagmura, hayop ka, huminto ka para sa akin. Namutla ang daga, si Tutu, at sumigaw, chit. Mga boss, kung mayroon man, pag-usapan po natin ng dahan-dahan. Si Tutu ay isang dagari na marunong makipag-usap ng maayos. Sa kanyang harapan, biglang lumitaw ang isang lilang siwang sa espasyo. Sumigaw siya sa takot, saklolo. Chit! Wala na akong matatakbuhan. Mabilis siyang pumasok sa misteryosong espasyo.
Sa likuran niya ay ang kamay na humahabol ng napakalapit. Paglukso niya, nahilo siya at naging malabo ang isip, nahihilo si Tutu. Saan ba napunta si Tutu kanina? Sino ako? Nasaan ako? Napagtanto ng pinuno ng lahi ng pakpak ang kabigatan ng sitwasyon at agad na nagpakawala ng hindi mabilang na matatalim na balahibo patungo sa daga. Hindi ka panipaniwala. Katatapos lang niyang tunawin ang bunga ay nagkaroon na siya ng kakayahang mag-teleport sa espasyo. Kung hahayaan kitang makatakas, matunaw ito ng lubusan at mag-cultivate hanggang maging isang makapangyarihang nilalang, tunay ngang nakakatakot iyon. Kaya, sumunod ka na lang at mamatay dito. Ulan ng mga balahibo. Tinamaan si Tutunang. Matatalim na balahibo, umubol sa matinding sakit, Mamamatay na sa sakit si Tutu. Bumagsak ang daga sa lupa, hindi matanggap ang nangyayari, ayaw mamatay ni Tutu. Kailangan ni Tutu maging matatag upang mabuhay. Bigla siyang napalingon nang marinig ang isang malamig na halakhak. Yitnan, hanggang dito ka na lang. Iyon pala ay ang pinuno ng lahi ng bato. Sinamaan niya ng tingin si Tutu, saka ibinuka ng malaki ang bibig para umatake. Kasunod nito, hindi mabilang na mga tipak ng bato, malalaki at maliliit, ang sunod-sunod na lumipad patungo kay Tutu na naging dahilan upang siya ay magmadaling tumakas. Mula sa mataas na puno, si Tutu ay tumalon pabulusok sa lupa na parang nahulog na langka. Napakalakas ng pagbagsak anupat nag-iwan ito ng isang malaking hukay sa lupa. Ang grupo ay humabol ng malapitan. Ang pinuno ng lahi ng pakpak ay nanghahamak na nagsabi, isang hamak na daga na nangahas agawin ang Great Law Immortal Fruit. Alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Batay sa iyong katayuan, ano ang karapatan mong pakinabangan ito, ha? Ang pinuno ng lahi ng halimaw, tumatawa habang nanunuya, tumatakbo ka pa. Bakit hindi ka na tumatakbo ngayon? Ha ha ha! Inaakala mo bang ang pagkain ng immortal fruit ay magbibigay sa iyo ng kakayahang makatakas mula sa aming mga kamay? Si Tutu, habang nasasaktan at umuungol, dine. Lumingon siya at nagsalita ng may hinanakit, kung gayon, nakasulat ba ang mga pangalan niyo roon? Sa anong dahilan hindi ito pwedeng kainin ni Tutu? Ngayon niyo lang sinisisi si Tutu. Masakit din ito sa kalooban ni Tutu. Naramdaman ng pinuno ng lahi ng bato na marahil ay dapat niyang ipaalam dito ang dahilan bago ito mamatay, kaya't sinabi niya, alam mo ba na ang Great Law Immortal Tree ang siyang bumabalikat sa buong lihim na lupain na ito? Nangangailangan ito ng hindi mabilang na mga taon bago makapamunga ng isang piraso lamang ng Great Law Immortal Fruit. Ha? Sinuman ang lumunok nito ay makakatanggap ng Great Law Immortal Body, iyon ang katawang hindi matatalo na nasa tuktok ng ranggo sa Kunlun Immortal World. Ang aming mga kalahi ay nagtiis ng daan-daang henerasyon ng paghihintay, at sa wakas ay nasilayan na namin ang anino ng Great Law Immortal Fruit. Ngunit sino ang mag-aakala na ikaw na walang hiya ay mauuna pa? Sabihin mo, hindi ba't dapat mong gamitin ang iyong kamatayan bilang pagbabayad sala upang maibalik ang bunga sa nararapat nitong mapuntahan? Pagkarinig nito, nataranta si Tutu at naisip sa sarili, ano? Ganoon pala kabigat ang bunga na ninakaw ni Tutu. Kung gayon, talagang mamamatay na ba si Tutu dito? Mayroon bang magiting na bayani na darating para iligtas si Tutu? Hindi siya binigyan ng oras para iproseso ang impormasyon. Iniunat na ng pinuno ng lahi ng bato ang kanyang kamay at umungol, mamatay ka na. Bago pa man niya maabot ang daga, isang malakas na berdeng aura ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Ang pinuno ng lahi ng bato ay sumulyap sa likuran ng may pagtataka, kaninong presensya ito? Nakita ni Hanju ang grupo na binubuli ang isang maliit na hayop at bahagyang napangiti ang kanyang manipis na labi. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang tumapak sa luntiang damuhan habang papalapit. Nagtanong siya, System, sinabi mo na may energy fluctuation dito, nasa loob ng katawan nitong puting daga. Mabilis na sumagot ang System, ding. Tama po. Kalulunok lang ng dagang ito ng Great Law Immortal Fruit. Nakabuo na sa loob ng katawan nito ang isang Great Law Immortal Body.
Ang potensyal nito para sa pagpapalakas ay sukdulang napakalakas. Ding! Lumitaw ang misyon, mag-recruit ng disipulo. Kapag matagumpay na na-recruit ang puting daga bilang disipulo, makakatanggap ng napakalaking gantimpala. Nakita ni Tutu ang pagdating ng taong may hindi pangkaraniwang aura at agad na humingi ng tulong, magiting na bayani. Pakiligtas po si Tutu. Gusto akong kainin ng mga masasamang taong ito. Tiningnan siya ni Hanju, hinaplos ang kanyang baba habang nag-isip, Great Lu Immortal Body medyo interesante nga. Kumunot ang kanyang noo at mumisi siya, naiisip sa sarili, bakit parang ganito kapamilyar ang eksenang ito? Bakit sa tuwing nagre-recruit ako ng disipulo, pakiramdam ko ay palagi akong nagliligtas ng tao? Naging sitang sanzang na ba ako? Pero, ayos lang din si Little Hong ibang disipulo ay may pagkarebelde. Itong maliit na daga naman, maputi at mataba, mukhang napakaamo. Hindi naman masama na kunin siyang disipulo. Nang makita ang isang tao at isang hayop na nag-uusap, na tila hindi sila pinapansin, ang pinuno ng lahi ng halimaw, hawak ang kanyang mais na may tinik, ay sumugod patungo kay Hanju. Mananako! Wala kang pagtingin sa amin. Pagbabayarin kita. Nang malapit na ang mais, itinaas ni Hanju ang kanyang kamay at madali itong napigilan. Pagkatapos, tila mabait siyang nagsabi, ang dagang ito ay pag-aari ko na. Hahayaan ko kayong mabuhay. Umalis na kayo. Nakita ng pinuno ng lahi ng bato ang antas ng cultivation. Nang kalaban at nanuya, pareho lang naman tayong nasa pinakamataas na antas ng pagsasanib. Anong karapatan mong sabihin ang mga salitang iyan, ha? Agresibo ring nagsalita ang pinuno ng lahi ng halimaw, tama. Sugurin niyo siya at durugin. Ang naging tugon sa kanila ay isang sulyap na puno ng pamamata mula kay Hanju. Ang pinuno ng lahi ng halimaw ang unang sumugod, ngunit isang braso lamang ni Hanju ang kinailangan upang mapigilan ang pag-atake nito. Isang tulak lang ng kamay ni Hanju at ang pinuno ay tumilapon paatras. Umubo ito ng dugo at sumigaw sa pagkabigla, paano nagkaroon ng ganito kalakas na puwersa ang simpleng suntok ng taong ito? Ginamit muli ng pinuno ng lahi ng pakpak ang kanyang ulan ng mga balahibo, nagpakawala ng ulan ng matatalim na balahibo patungo kay Hanju at sumigaw, tao. Naghahanap ka ng kamatayan. Nakita niyang hindi pa rin sumusuko ang mga kalaban, kaya't umismid siya ng malamig, kung talagang mapilit kayong lumaban, kung gayon ay hindi na ako magpapakita ng awa. Sa ibaba ay hindi mabilang na mahahabang sanga ng puno, posibleng atake o hadlang. Lumipad siya paitaas at ginamit ang teknik na Great Desolate Imprisoning Heaven Finger. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa, nagtalsikan ang lupa at mga bato. Ang malaking bato na nilikha ng pinuno ng lahi ng bato bilang panangga ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga bitak. Sumigaw ito sa matinding galit, huwag kang masyadong mapang-api. Agad na lumapit, ang pinuno ng lahi ng kahoy, ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan upang pagalingin ang bato at mabilis na nagsara ang mga bitak. Nakita ito ni Hanju at siya'y ngumisi, yay. Aba, marunong pa pala kayong magtulungan. Medyo interesante. Pagkatapos, muling kumunot ang kanyang noo, ngunit may bakas ng pananabik sa kanyang boses, sige. Sakto lang, gusto kong subukan ang gantimpalang katatanggap ko lang. Isang dambuhalang anyo na may makapangyarihang aura ang unti-unting lumitaw sa kanyang likuran. Ang mahaba nitong buhok ay nagliliparan sa hangin. Ito ang aspeto ng Celestial Emperor na kaloob ng system.